Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong July 26, 2015, 6:08 ng gabi, isang nagpapanik na ina ang tumawag sa 911 dahil nawawala ang kanyang anak. Ayon sa kanya ay huli itong nakita noong alas 5 ng hapon na naglalaro o gamit ang kanyang scooter bike sa paligid ng kanilang apartment. Upang mabilis itong makita ay inilarawan niya na ang bata ay 8 taong gulang, may taas na 4 feet at tumitimbang ng 48 pounds o 21 kilos. Ang buhok nito ay kulay brown at nakasuot din ito ng itim na helmet, purple dress at ang scooter nito ay kulay puti. At ang pangalan ng bata ay Madison Middleton. Ipinanganak si Madison o Maddie noong October 5, 2006 at siya ang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang na sina Laura at Michael. Ang kanilang maliit pero close na pamilya ay nakatira sa Tannery Arts Center apartment complex. Ang lugar na ito ay merong 100 units at bawat apartment ay merong 1 hanggang 3 kwarto na orihinal na ginawa para tuluyan ng mga taong mahilig sa arts, mga musikero at writers na kumikita ng hindi bababa ng $69,600 noong 2014. Pero sa pagdaan ng mga panahon, ang may-ari ng apartments ay hindi na rin tinanggihan ang pagtanggap ng mga tenants na hindi mahilig sa arts. Ang apartment complex ay inilarawan na isang ligtas na lugar kung saan karaniwan mo lamang na makikita ang mga bata na naglalaro sa labas ng kanilang mga units. At para sa musmos na tulad ni Maddie, ang lugar ng tannery ay perpekto para sa kanya. Mahilig niyang pintahan ang kanyang mga laruan at gawan ito ng mga iba't ibang mga istorya. Ayon sa kanyang ina, mahilig itong kumanta, sumayaw at gumuhit. Ang mga tao na nakakilala sa bata ay binansagan itong Chatty Maddie dahil lagi niyang kinakausap ang mga tao. Noong linggo, July 26, ang kaibigan ni Maddie ay dumating sa kanilang apartment at ito ay nakipaglaro sa kanyang ina ng isang board game. Habang naghihintay siyang matapos sa mga ito sa paglalaro, nagdesisyon si Maddie na gamitin ang kanyang bagong scooter bike na ibinigay sa kanya bilang isang regalo. Ayon sa ilan sa kanyang mga kapitbahay, nakita nila ang bata na nakasakay sa kanyang scooter ng alas 4 ng hapon at mag-isa itong nagpapaikot-ikot sa apartment complex. Minsan ay nakita din nila itong tumitigil dahil kinakausap niya ang ibang mga bata. Bandang 5:07 p.m., nakita naman itong malapit sa mga mailboxes pero yun na ang huling beses na siya ay nakita. Ang kanyang inang si Laura ay nag-isip na maaaring may nakilala itong bagong kaibigan. Kaya kinatok niya isa-isa ang bawat unit sa loob ng 8 ektaryang apartment complex. Pero sa tuwing makakausap niya ang kanyang mga kapitbahay at ibang mga tenants, ay itinanggi nilang hindi nila napansin si Maddie. Kaya noong 6:08 p.m. ay tumawag na siya sa 911 para i-report na ito ay nawawala. Ang mga otoridad ay dumating sa lugar at sinabi ni Laura sa mga police officers na kahit ang kanyang mga anak ay confident, tinuruan niya ito na huwag gaanong lumayo o makipag-usap sa mga taong hindi niya kilala. Agad nag-issue ng Amber Alert ang mga otoridad para malaman ng mga tao na nawawala si Maddie. Para sa mga hindi pamilyar, ang Amber Alert ay isang sistema na ginagamit sa Estados Unidos kung ang isang bata ay nawawala. Ito ay paraan ng mga otoridad na hingin ang tulong ng mga tao para agarang mahanap ang mga batang nawawala. Bukod sa Amber Alert ay namahagi sila ng mga missing persons flyers at kinabukasan ang Santa Cruz Police Department ay sumali na rin sa paghahanap. Sa pagtutulungan ng mga taong may malasakit mga kapulisan, nag-release ang mga ito ng litrato ni Maddie at bandang alas 11 ng umaga noong July 27, hiningi na ng mga otoridad ang tulong ng FBI na agad namang nagpadala ng 50 mga personnel na tumulong sa paghahanap.
Binaybay nila ang Tannery Arts Center apartment complex patungong River Street na kalaunan ay nilawakan pa nila ang paghahanap sa kahabaan ng San Lorenzo River at mga kalapit na beach. Ang lahat ng mga tao na nag-volunteer at mga otoridad ay sinilip din ang mga basurahan at pinabuksan din nila ang lahat ng mga sasakyan pati garahe sa loob ng apartment complex. Pero hindi pa rin nila nakita si Maddie. Sa bawat oras na dumadaan ay nadadagdagan ang mga tao na nagbo-volunteer para makita ang bata. Nakatanggap rin ng mga otoridad ng halos 1,000 tips pero hindi pa rin nila ito nakita. Pagkatapos ng 24 na oras, ang mga otoridad ay binalikan ng mga salaysay ng mga tao at sa kanilang obserba ay sa bilis ng pagkawala ni Maddie ay maaaring hindi ito nakalayo at baka ang bata ay nasa loob lamang ng apartment complex. Kaya nagdesisyon ng mga otoridad na bumalik at mag-focus sa loob ng Tannery Complex. Sa pagkakataon na ito ay sinigurado nila na ang bawat sulok ng apartment complex ay kanilang sisiyasatin. At hindi nga sila nagkamali. Ang mga otoridad ay nanlumo dahil nang sumapit ang 8:00 ng gabi noong July 27, ang wala ng buhay na katawan ni Maddie ay nakita nila sa isang bag na natagpuan sa isang basurahan na nasa loob ng isang garahe na matatagpuan sa first floor ng apartment complex. Ang mga pulis sa lugar ay agad inutusan na lumayo sa garahe ang mga tao dahil ang simpleng missing persons report ay itinuturing na nilang homicide. Maingat na ipinadala ang bangkay ng bata para ma-autopsy habang ang mga otoridad naman ay ipinoproseso ang crime scene. Ilang oras pagkatapos madiskubre ang labi ni Maddie, ang tagapagsalita ng mga kapulisan ay humarap sa media para ipaalam na naaresto na nila ang suspect at ito ay 15 taong gulang lamang. Isinawalat din nila na ang salarin ay isa sa mga taong tumulong sa paghahanap kay Maddie at ito ay mabilis na tumakbo nang madiskubre nila ang katawan ng bata. Hindi lamang sa edad ng salarin nagulat ang mga tao pero mas ikinagulat nila na ito ay isa sa mga tao na nakatira sa apartment complex. Ang mga magulang doon ay agad kinalabutan at natakot dahil sa posibilidad na ang suspect ay maaaring nakahalubilo na rin ng kanilang mga anak. Isang local TV station ang nagkaroon ng pagkakataon na makuna ng video ang suspect nang ito ay inilabas ng mga pulis. Pero dahil sa edad ng lalaki ay pinagbawalan ng media na ilabas ang mukha nito para sa kanyang proteksyon at kanyang pamilya. Sa parehong video din ay makikita mo na nakuna ng isang babae na sumisigaw, hysterical at matindi ang pag-iyak dahil ito ay nadiskubre pa lang ina ng suspect. Pagkatapos ma-interview ang suspect ay nagkaroon ulit ng press conference ang mga otoridad at doon ay ibinahagi nila na nakakalap na sila ng sapat at malakas na ebidensya laban dito. Inilarawan nila na sa una pa lang ay meron na silang kutob na may kinalaman ang lalaki sa pagkawala ni Maddie. Sinabi din nila na umamin na ang suspect sa pagpatay kay Maddie at nakuha nila ang confession nito gamit ang tape at video. Ayon sa mismong salita ng suspect, ay hindi siya nahirapan na imbitahin ang bata sa loob ng kanyang apartment dahil magkakilala silang dalawa. Sinabi nito na inalok niya ang bata ng ice cream at habang ito ay kumukuha ng ice cream, inatake niya ang walang kamalay-malay na si Maddie habang nakatalikod. Pagkatapos niya itong maitali ay ginahasa niya ang bata at nang siya ay tapos na, ay sinakal niya ito. Nang mapansin niyang hindi na ito gumagalaw, inilagay niya ang katawan sa bag at itinapon niya sa recycle bin na parang isang basura. Pinagmasdan niya ang bag pero napagtanto niya na ito ay buhay pa pala, kaya sinaksak niya ito ng paulit-ulit sa leeg. Nilinaw ng mga otoridad na walang ibang kasabwat ang salarin at mag-isa nitong niyaya si Maddie sa loob ng kanyang apartment. Pero dahil sa edad ng suspect, hindi pa nila maibahagi ang lahat ng impormasyon sa publiko. Pagkatapos ng press conference, ang lahat ng mga residente ng apartments, maging ang mga taong nabalitaan na nangyari kay Maddie, ay sama-samang nakiramay sa magulang ng bata sa ginanap na vigil. Pagkalipas ng ilang linggo, ang pagtatago sa katauhan ng suspect sa media ay nagtapos nang ang Santa Cruz District Attorney na si Jeff Rosell ay nag-issue ng statement na meron silang sapat at malakas na ebidensya laban dito
upang malitis ang 15 taong gulang na lalaki bilang isang matanda at hindi juvenile. Inilarawan niya rin na base sa kilos at talino na ipinakita nito sa loob ng korte, ay naniniwala siya na alam nito ang bigat ng kanyang mga ginawa. Kung mapatunayan na ito ay guilty, maaari itong makulong ng panghabang buhay at hindi siya mabibigyan ng parol. Ang mukha at pangalan ng suspect na si Adrian Jerry Gonzalez o AJ kung tawagin ay naging laman ng headlines. Noong October 29, 2015, nagsimula ang preliminary hearing. Ang nooy 15 taong gulang na si Adrian ay dumating sa korte na nakasuot ng green shirt at khaki pants. Habang siya ay nakaupo sa pagitan ng dalawa niyang abogado, ay nag-plead siya ng not guilty sa mga kasong isinampa sa kanya. Ang judge ay nagdesisyon na sa bigat ng ginawa ni AJ at base na rin sa resulta ng assessment ng mga eksperto sa kilos at ugali nito sa loob ng korte, ay nararapat lamang na malitis ito bilang isang matanda. Pero bago pa man magsimula ang paglilitis kay AJ, isang bill sa California ang naisabatas na pumigil sa korte na litisin ito bilang isang matanda. Sa pag-aakala ng pamilya ni Maddie na tuloy-tuloy na nilang makukuha ang hustisya, ay nagulat sila nang ang mga botante sa California ay pinayagan na maisabatas ang kontrobersyal na Proposition 57 o mas kilala din sa tawag na Senate Bill 1391. Ito ay isinabatas para hikayatin ang mga juvenile o mga batang nagkakasala sa batas na ma-rehabilitate pa. Ang bumoto na maisabatas ang nasabing bill ay naniniwala na kaya pang mabago ang kilos ng mga batang nagkakasala kung meron lamang tamang paggabay sa mga ito. Bukod sa rehabilitation, isang pag-aaral din na isinagawa ng mga eksperto mula sa neuroscience ang nagpatunay na ang mga taong may edad na 15 pababa ay hindi pa fully developed ang mga utak. Kaya kapag ang mga ito ay lumaki sa isang marahas at malupit na lugar, dagdagan mo pa ng pressure mula sa eskwela, ay naniniwala sila na maaaring makagawa ang mga ito ng mararahas na bagay katulad ng pagpatay. Ang sitwasyon ni AJ ay pasok sa nasabing batas at siya ay protektado ng batas na SB 1391 dahil 15 taong gulang lamang siya noong nagawa niya ang krimen. Isang malaking dagok ito sa prosecutor at pamilya ni Maddie dahil ang judge ay binago ang kanyang desisyon. Isang hearing ang naganap at doon ay sinabi niya na hindi maaaring litisin si AJ bilang isang matanda dahil para sa bagong batas, ito ay itinuturing na juvenile o isang bata pa rin. Ang pamilya ni Maddie ay nagalit, nalungkot at hindi mapigilan na maiyak nang marinig nila ang desisyon. Kaya agad nag-file ng motion to petition for a fitness hearing ang kanilang kampo. Noong October 2017, nagkaroon ulit ng hearing para sa appeal dahil gusto ng prosekusyon na makumbinsi ang judge na sa bigat ng ginawa nito kay Maddie ay magsasayang lamang ng tax ang mga taga-California dahil naniniwala sila na hindi na ito marirehabilitate pa. Kung ang prosekusyon ay gustong-gusto na malitis bilang isang matanda si AJ, ang kanyang kampo naman ay sinabi sa judge na ito ay merong madilim at malungkot na nakaraan na naging dahilan kung bakit ganoon ang kanyang mga kilos. Dahil sa edad ni AJ, sobrang limitado lamang ng impormasyon sa internet tungkol sa kanyang background. Inabot ako ng ilang oras sa paghahanap kung anong uri ng buhay ang meron siya. Pero wala talaga akong makita. Hanggang sa makita ko ang website ng isang local newspaper sa Santa Cruz, California. Pero ang problema ay ang news article ay isang exclusive content. Ibig sabihin, kailangan kong magbayad para mabasa at ma-access ito. Kahit sa una ay ayaw ko magbayad, ang kagustuhan ko na mas maipaliwanag ang nangyari ay nangibabaw. Kaya nagbayad na rin ako. Maraming salamat sa mga taong sumusuporta sa akin sa pamamagitan ng Buy Me a Coffee, sa mga taong nagbibigay ng super thanks at mga taong nanonood. Dahil sa inyo ay nakakagawa ako ng paraan para ma-access ang mga ganitong resources. Gamit ang exclusive news article mula sa reporter ng Santa Cruz Sentinel, ay nalaman ko na ang ina ni AJ ay 100% Filipina. Ang pangalan nito ay Reggie de Mailig Factor at ang kanyang ama naman ay isang Mexican. Si Reggie ay ipinanganak at lumaki sa Pilipinas at noong siya ay nasa early 20s,
Nakilala niya ang isang Amerikano mula Santa Cruz. Hindi malinaw kung saan at paano sila nagkakilala, pero nang nagkita ang dalawa ay agad silang nagkamabutihan. Dinala si Reggie ng Amerikano sa Live Oak, California. Pero ang American dream niya kasama ang kanyang asawa ay nagtapos nang matuklasan niya na ito ay may ibang babae. Nahuli niya ang mga ito na magkasama at sa kanyang galit, inaway ni Reggie ang babae hanggang umabot na sa pisikalan ang kanilang pag-aaway. Hindi lamang siya nawala ng asawa noong araw na yon, pero nagkaroon din siya ng record dahil ang babae ay sinampahan siya ng kasong misdemeanor. Kahit mag-isa ay lakas loob siyang bumangon, pero hindi naging madali kay Reggie ang makakuha ng trabaho dahil ang tanging alam niyang salita ay Tagalog at limitado lamang ang kanyang kakayahan na makapagsalita ng English. Nang maproseso at ma-finalize ang kanilang divorce, nakilala ni Reggie si Abraham Lomeli Gonzalez na ipinanganak sa Mexico. Ang dalawa ay nagsama at noong October 20, 1999, isinilang ni Reggie si AJ sa Sutter Maternity and Surgery Center sa Santa Cruz bilang Adrian Jerry Gonzalez. Kung sa akala mo ay happy ending na ito para kay Reggie ay hindi yun ang nangyari. Noong June 2001, wala pang 2 taon si AJ ay nakulong si Abraham ng 3 taon dahil sa kasong pananakit. At katulad ng dati ay kinailangan ni Reggie na mag-isang buhayin hindi lamang ang kanyang sarili, pero pati na rin ang kanyang anak na si AJ. Nakakuha siya ng trabaho sa isang healthcare center sa Live Oak at dahil sa wala silang matitirhan, ay napilitan silang mag-ina na iligal na tumira doon hanggang sila ay nahuli ng mga otoridad. Tinanggal sa trabaho si Reggie at ang mag-ina ay naging mga palaboy. Upang magkaroon sila ng makakain sa araw-araw ay nakadepende ang mag-ina sa food stamps na ibinibigay ng gobyerno. Para sa mga hindi pamilyar, ito ay isa sa mga programa sa Estados Unidos upang matulungan ang mga mahihirap at low-income na mga pamilya. May ulat din na si Reggie ay nalulung din sa alak at paggamit ng ipinagbabawal na droga na naging sanhi ng pagiging bayolente nito kay AJ. Noong 2008 ay matagumpay na nakuha ng trabaho si Reggie bilang isang cashier sa Dollar Tree na matatagpuan sa East Cliff Drive malapit sa 14th Avenue sa Live Oak. Para sa mga hindi ulit pamilyar, ito ay isa sa mga tindahan sa Estados Unidos na nagbebenta ng mga abot-kayang gamit, pagkain, mga laruan, mga party supplies at iba pa. Ang kanyang trabaho ay maganda lamang sa una dahil kalaunan, ang kanyang boss ay natuklasan niyang manyakis. Kaya napilitan si Reggie mag-resign. Idinamanda niya ang dati niyang manager at ayon sa kanyang affidavit, may pagkakataon na sinungguban siya ng kanyang amo para hawakan ang mga masaselang parte ng kanyang katawan. Nakalagay din doon na inalok siya nito na makipagtalik kapalit ng pangako na siya ang magiging paborito nitong empleyado. Habang gumugulong ang kaso laban sa dati niyang amo, silang mag-ina ay napaalis ulit sa kanilang tinutuluyan. At kung hindi sila nakikituloy sa kanilang mga kaibigan, ay makikita silang mag-ina sa Homeless Service Center na matatagpuan sa Coral Street sa Santa Cruz. Ayon sa ulat, noong May 2013, pumayag si Reggie na wag nang ituloy ang kaso kapalit ng isang settlement. Ang pera na kanyang nakuha mula sa settlement ay kanyang ginamit at inilipat niya si AJ sa Tannery Arts Center. Ayon sa mga kaibigan ng mag-ina, ginawa ni Reggie ang lahat para makarecover sa kanyang mga bisyo. Depende sa kung sino ang kakausapin mo, ang opinyon ng mga tao tungkol kay AJ ay iba-iba. Kung tatanungin mo si Jovich na kaibigan ng mag-ina, ay inilarawan niyang cool at artistic ang binata. Pero ayon naman sa dating kaibigan na kaklase nitong si Katie Carroll, si AJ ay isang introvert at ito ay may depression. Sinabi niya na kailangan niyang putulin ang pakikipagkaibigan dito dahil lagi siyang tinatawagan ni AJ sa 10 oras ng gabi at lagi nitong binabanggit at sinasabi na gusto na niyang mawala sa mundo. Noong una ay iniintindihan niya si AJ pero ayon kay Katie, naging obsessed sa kanya ang binata at para sa kanyang sariling kapakanan, mas pinili niyang lumayo dito. Ang mga kakaibang kilos ni AJ ay napansin ni Reggie kaya ipinasok niya ito sa therapy. Nang marinig ni Katie ang balita na isang mapagmahal na ina si Reggie ay hindi niya ito sinang-ayunan. Dahil ayon sa kanya,
May isang beses na habang kausap niya si AJ sa cellphone, ay narinig niya na binato ito ng galit na si Reggie ng mga wine glass. Ipinakita din niya ang mga text messages sa kanya ni AJ kung saan makikita na lagi nitong sinasabi na gusto na niyang mamatay. At nakalagay din doon na may malaking mangyayari sa high school. Nilinaw niya rin na kahit madalas sabihin ni AJ na gusto na nitong mamatay, ay ni minsan ay hindi siya tinakot nito o maging ang kanyang mga kaibigan dahil si AJ ay mabait. Pero nang malaman niya ang ginawa nito sa 8 taong gulang na si Maddie, sinabi ni Katie na sana ay makulong ito ng habang buhay dahil hindi siya naaawa sa dati niyang kaibigan. Ayon naman sa mga kapitbahay ni AJ ay inilarawan nila na ito ay isang mabait at palabati na tao. Kaya noong una nilang narinig ang balita ay inakala nilang lahat na ang nangyari ay isang aksidente at itinago lamang ni AJ ang katawan ni Maddie dahil nagpanik ito. Ayon sa kanila, si AJ ay karaniwang nasa labas ng apartment complex at tinuturuan nito ang mga bata kung paano maglaro ng yoyo at ibinahagi din ito ang kanyang hilig sa pagpapiano. Ang trabaho ni AJ bilang isang youth counselor ay isa din sa naging daan upang maging malapit at maging magaan ang loob sa kanya ng mga bata. Sa loob ng hearing ay iniharap ng prosekusyon ang ilang mga witnesses at mga eksperto. Pero sa huli, ang Santa Cruz County Superior Court Judge ay nagdesisyon na hindi pwedeng litisin si AJ bilang isang matanda dahil sa batas sa California. Idinagdag ng judge na ang mga kilos nito ay resulta ng kombinasyon ng hindi magandang pagpapalaki dito, pressures sa eskwelahan at pagiging socially awkward nito. Ang desisyon ng judge ay hindi nagustuhan at ikinidismaya ng pamilya ni Maddie dahil para sa kanila, may mga taong dumaan sa mas mahirap na buhay pero ang mga taong yun ay hindi naging mamamatay tao. Ginamit ng pamilya ni Maddie ang social media para ipaalam sa publiko ang kanilang saloobin. Sa kanilang online petition ay sinabi nila na ang korte ay hindi dapat gamitin ang pagpapalaki ng ina ni AJ at mahirap nitong buhay para hindi sila mabigyan ng hustisya sa nangyari kay Maddie. Ilang libong mga tao ang nag-sign up sa online petition na ginawa ng pamilya ni Maddie upang manawagan sa gobyerno na amyendahan o kaya tanggalin ang SB 1391. Pero walang nangyari sa kanilang panawagan. Mas lalo pa silang nanlumo nang ang Supreme Court ay pumanig sa kampo ni AJ at inuutos nito na ilipat ang kaso sa juvenile court para malitis ito bilang isang bata at hindi matanda. Ang mga tao ay lalong nagalit sa desisyon dahil kung lilitisin si AJ bilang isang bata, kapag napatunayan na ito ay nagkasala, kahit makulong pa siya ay may posibilidad itong makalaya kapag sumapit na ang 25 niyang kaarawan. At para linawin ang kanilang desisyon, ang isa sa mga hukom ay humarap sa media at sinabi niya na mahirap din para sa kanya ang desisyon. Pero wala siyang magagawa dahil yun ang nasa batas. Ibinahagi niya ang kanyang personal na opinyon at sinabi niya na naniniwala siya na ang mga taong may edad na 16 na pababa na nakagawa ng karumal-dumal na mga krimen ay hindi lahat kayang ma-rehabilitate. Halos 6 na taon pagkatapos siyang patayin si Maddie, noong April 2021, ang 21 taong gulang na si AJ ay humarap sa korte at nag-plead siya ng guilty. Humingi siya ng tawad sa pamilya ni Maddie at ayon sa kanya mismong mga salita, sinabi ni AJ na naiintindihan niya na kahit anong sabihin niya ay hindi nun maiibsan ang bighati at sakit na kanilang nararamdaman sa kanyang ginawa. Ayon sa binata, ang kanyang layunin ay gawin ang lahat para mabago ang kanyang sarili upang wala ng iba pang mga tao na makaranas na kanilang pinagdaanan. Ang ama ni Maddie ay hinarap si AJ at sinabi niya na natanggap na niya ang nangyari sa kanyang anak at napatawad na rin niya si AJ. Ipinaliwanag niya na kailangan niya itong gawin para sa kanyang pansariling kapayapaan dahil natatakot siya na kapag hindi niya napatawad si AJ, ay maaaring makaisip siya na masamang bagay na makakasakit sa ibang mga tao. Naniniwala siya na kung buhay pa si Maddie ay yun din ang maaaring sabihin ng kanyang anak. Ang ina naman ni Maddie na si Laura ay nagkaroon ng depression at post-traumatic stress disorder
na naging resulta kung bakit hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Kung si AJ ay nalitis bilang isang matanda, siya ay makukulong habang buhay na hindi bababa ng 126 years. Pero dahil sa bagong batas sa California para sa mga juvenile, opisyal siyang makakalaya kapag sumapit na ang 25 niyang kaarawan. Ibig sabihin ay maaari siyang makalabas sa susunod na taon, October 20, 2024, depende pa yan kung mag-appeal ang pamilya ni Maddie. Sa interview sa district attorney ay naniniwala siya na makakalabas si AJ sa susunod na taon at kahit mahirap ay wala din siyang magagawa. Ang nangyari ay tinawag niyang kalapastanganan sa hustisya at naniniwala din siya na delikado ang publiko sa taong tulad ni AJ. Ang nangyari kay Maddie ay naging daan para maging malapit sa isa't isa sina Laura at ina ni AJ na si Reggie. Ang mga tao ay nakita na lagi itong umiiyak sa burol ni Maddie dahil sa ginawa ng kanyang anak. Pero si Laura ay niyakap si Reggie at sinabi nito na hindi niya kasalanan ang nangyari. Ilang buwan pagkatapos magpilit ng guilty ni AJ, ang ama ni Maddie ay tila namatayan ulit sa pangalawang pagkakataon. Ayon kay Michael ay lagi niyang dinadala at kasamang urn kung saan nakalagay ang mga apo ni Maddie. Ito ay kanyang paraan para maramdaman na lagi niya itong kasama. Pero isang araw ay merong bumasag sa bintana ng kanyang sasakyan at ninakaw nito ang urn. Sa kasamaang palad ay hindi na nila ito nakita pa. Ang mga tao ay laging inaalala ang nangyari kay Maddie gamit ang arts. Naiulat na mahilig sa mga hayop si Maddie lalo na sa lobo. Kaya noong death anniversary niya, ang mga tao ay gumawa ng wolf sculpture sa beach na malapit sa kanilang apartment. Ang Rio Theater na makikita sa labas ng apartment complex ay inilagay ang kanyang pangalan. Habang ang mga pintor naman ay iginuhit ang kanyang mukha sa isang bahagi ng apartment complex. Si Mayor Don Lane ay dumalo sa ginanap na event para ipagdiwang ang buhay ni Maddie. Bilang pag-alala sa bata ay inanunsyo nito na ang birthday ni Maddie na October 5 ay Madison Middleton Day. Ang pamilya ni Maddie ay tinatag din ang MCASC na Maddie Child Angel of Santa Cruz kung saan ang motto nila ay before you go, let someone know. O sa Tagalog, bago ka umalis, ipaalam sa isang tao. Ang kanilang pakay at layunin ay turuan ng mga bata at kanilang mga magulang tungkol sa mga bagay na makakatulong sa kanilang proteksyon at kaligtasan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa